Magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera, upang dalhin tayo sa isang 50-day prayer warfare. Alam natin na ang panalangin, ang kasagutan ng ating mga suliranin. Kung tayo mananalangin sa Diyos, ang sino mang tatawag sa Kanya ay hindi mapapahiya. At sa oras na ito, ang ating prayer warfare ay inagahan natin ng 30 minutes dahil marami tayong mga kasamang pastor na nasa Facebook Live na rin at magpi-prayer warfare. At sa oras na to, bago po tayo manalangin, ay gusto ko po kayong dalhin sa isang talata sa Biblia, isang pangyayari sa New Testament na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po'y matatagpuan sa aklat ng Marcos, Mark chapter 5 verse 25 to 29. Ganito po ang nakasulat. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years, and he had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment, for she said, if I only I may touch his clothes, I shall be made well. Sa isang version sa Matthew naman, Matthew chapter 9 verse 22, ay ganito din ang nakasulat, verse 20 hanggang 22. And suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment. For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well. But Jesus turned around, and when he saw her, he said, be of good cheer, daughter, your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Sa Tagalog po, ganito ang nakasulat, Mark chapter 5, verse 25. Mark 5:25. Ganito po ang kanyang sinabi, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang laylayan ng damit nito, sapagkat inisip niya mahipo ko lang ang kanyang damit o laylayan ng kanyang damit o balabal, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya na magaling na siya. Mga kapatid, ang ating natunghayan ay isang babae na dinudugo ng 12 years. At ang sabi sa Biblia, ang kanyang mga pera ay naubos na dahil nagpunta siya sa mga doktor, ngunit walang nakapagpagaling sa kanya. Naubos na ang kanyang pera, ngunit hindi pa rin siya gumagaling, bagkus lalo pa itong lumalala. May isang bagay na maganda sa babaeng ito. Hindi siya marunong sumuko. Nung nabalitaan niya na dumadaan ng Panginoon, nagkaroon siya ng isang desisyon sa buhay, isang importanteng desisyon nang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng balabal ni Jesus, ako ay gagaling. Nagpumilit ang babaeng ito, maaring siya nanghihina na, maaring siya ay hindi maganda ang amoy dahil sa 12 years na siyang naghihirap sa sakit na ito. Ngunit nung makalapit siya kay Jesus, nahawakan niya ang laylayan ng balabal ni Jesus, immediately siya ay gumaling. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya sabi niya, who touched me? Sino ang humawak sa akin? Siguro sabi ng mga alagad, Panginoon, everybody is touching you. Bakit ganyan ang inyong tanong? Lahat ay humahawak sa inyo kasi lahat sila ay gustong makalapit kay Jesus, lahat sila ay gustong mapagpala o kay gumaling. Pero sabi ni Jesus, hindi.
merong isang taong humawak sa akin. Hinipo ang kanyang balabal. Kaya ang babaeng yun, dahil alam niya na siya ang tinutukoy ng Panginoong Jesus, siya ay sumagot, Panginoon, ako po yun sapagkat ganito na, ikininto na niya ang kanyang pinagdaanan. Sapagkat ako'y hirap na, ubos na ang aking salapi, nilapitan ko na lahat ng mga doktor, ngunit walang nangyari sa akin. Ngunit nung hinawakan ko ang balabal ng inyong damit, ako po ay gumaling. At sa oras na to, mga kapatid, pag-usapan po natin, dealing with the issues of life. Meron po akong 3 ibabahagi sa inyo tungkol makukuha natin sa kwentong ito. First, our issues of life. Second, yung sense of failure. Third, yung act of faith. Issues of life, mga problema sa buhay. Sense of hope, yung pakiramdam mo na ikaw ay bigo. And act of faith, yung pagkilos ng pananampalataya. Let's talk about issues of life. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay walang pangalan. Hindi nakasulat sa Biblia kung ano ang kanyang pangalan. She was just mentioned as a woman with an issue of blood. Pag sinabi nating issue, yan din ay tumutukoy sa mga problema. At yun nga ang kanyang problema, yung issue of blood o problema ng kanyang sakit na siya'y nagdudugo. Hindi natin kilala ang babaeng ito, na-mention lang siya na babaeng dinudugo. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ano man ang problema mo sa buhay, hanggat hindi mo maaayos yan, yan ang magiging problema mo, diyan ka makikilala at paghihirapan mo yan. This woman with an issue of blood, she has no name. She was just identified as a woman with an issue of blood. So whatever issues of life that you have today, you will suffer because of that issue, and that issue will become your identity. Paghihirapan mo yan. Unless that issue is dealt with, they will know who you are by means of the issue of your life. Kung ano man yung problema mo sa buhay, yan may problema sa sakit, problema sa financial, problema sa relationship, problema sa attitude, yan ang issue sa buhay mo. Hanggat hindi mo maaayos yan, kapatid, paghihirapan mo yan, diyan ka makikilala, diyan ka pag-uusapan. Yan ho ang mga problema sa buhay. Pero ang babaeng ito, na dumadaan sa ganyang problema, hindi siya nagkaroon ng tinatawag na sense of failure. Bagamat sa umpisa makikita natin na ubos na ang kanyang pera, nilapitan na lahat ng mga doktor. Isang lesson ang mapupulot natin dito. Naalala ko Jeremiah 17:5, sabi niya doon, isinumpa ang tao na ang pagtitiwala niya ay sa kanyang kapwa-tao at hindi sa Panginoon. Kung tayo po'y nagtitiwala sa pera lamang, kung tayo nagtitiwala sa tao lamang, pwede ho tayong mabigo. Magkakaroon tayo ng sense of failure. Bakit? Sapagkat hindi ho lahat ng tao ay tama ang intensyon. Hindi rin ho lahat ng pera. Ang pera ho, hindi rin lahat ay mabibili yan. There are still many things that money can't buy. Money is not everything. Money is good. It's good to have money. Malaking tulong yan. Pero hindi ho yan ang katugunan ng lahat ng iyong problema. You see, ang babaeng ito, walang nagawa ang kanyang pera. Walang nagawa ang mga tao. Ni mga doktor na kanyang nilapitan ay walang nagawa. Sense of failure, mga kapatid. Kapag tayo dumadaan sa kabiguan, anong gagawin natin? If you experience sense of failure, hindi pa huli ang lahat. Hindi ibig sabihin na dumadaan ka sa kabiguan ay katapusan na ng buhay. Hindi ho. If you experience failure, welcome to the club. Lahat tayo ay dumadaan sa kabiguan. Lahat tayo ay dumadaan sa mga ganyang pagsubok. Pero mas interesado ang Panginoon kung paano ka mag-respond sa mga pagsubok na yan. Meron akong isang professor sa Norway noon, a Norwegian professor. Ito ang kanyang sinabi. Hindi ko makalimutan. Ang sabi niya, if you experience a setback, don't give up. God has prepared your comeback. Yan ho. Pag dumaraan ho tayo sa pagsubok, wag ho tayong aatras sapagkat
inihahanda ng Diyos ang iyong pagbabalik. Ibig sabihin, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Ang pagsubok may purpose yan. Ang pagsubok kapag na-serve na ang purpose, hihinto rin yan. At pagkatapos ng pagsubok, pagpapala naman ang darating. Mga kapatid, if you experience sense of failure, it's okay. Everybody experience failure. What will you do? Huwag tayong magkaroon ng negative na pag-iisip na para bang katapusan na ng mundo, na para bang bigat na bigat ka na. Meron po akong isang nabasa, itong coronavirus na yan. Although yan ay physical, pwedeng makakontribute daw yung stress kapag nag-iisip ka ng problema, nai-stress ka, nadidepress ka, ay naku po, mas gustong-gustong pasukin yan ng coronavirus at mga hindi lang lahat ng klase ng sakit. Kaya alisin po natin yung sense of failure na yan. Palitan po natin ng act of faith. Tignan niyo ho ang babaeng ito. Kahit na ubos na ang kanyang pera, kahit na bigo siya sa paglapit sa mga tao at walang nagawa ang mga ito, meron siyang, I would say, the last card. At ang last card na yan, actually, yan dapat ang ating first priority. Alam niyo ang ginawa ng babaeng ito? Nung mabalitaan niya na darating ang Panginoon, nagkaroon siya ng pag-asa. Totoo po yan sapagkat si Jesus lang ang ating pag-asa. Alam niyo ang ginawa ng babaeng ito? Nagpupumilit siya na mahawakan yung laylayan ng balabal ni Jesus. At totoo nga, nahawakan ng balabal ni Jesus at siya ay gumaling. Ito ho ang tanong, ano bang meron doon sa balabal ni Jesus? Yun naman ay isang kapirasong tela lang. Anong maitutulong noon? Hindi ho yun parang anting-anting na kapag hinawakan mo, ikaw ay gagaling. Ang babaeng ito, mayroon po siyang revelation tungkol doon sa balabal na yun. At gusto kong ipakita sa inyo yung balabal ni Jesus. Ito pong nasa aking kamay. Tinawag po ito na talit. Talit. Ang ibig pong sabihin ay prayer garment. No? Ito pong talit ay prayer garment. Isinusuot ito ng mga rabay kapag sila'y nananalangin. Yan ho, sinusuot ho nila yan kapag sila'y nananalangin. Itinataklob po nila yan sa kanilang ulo. At kapag ito'y nakataklob sa kanilang ulo, yung mga rabay nung unang panahon, kapag sila'y nandoon sa templo at nananalangin, tinataklob nila ito sa kanilang ulo at sila'y nananalangin bilang tanda ng pagpapasakop sa Diyos. At meron pang mas malalim na kahulugan po ito. Sa Numbers chapter 15, verse 38 hanggang 40, may sinabi ang Panginoon kay Moses, sinabi niya, kapag mananalangin kayo, tumingin kayo doon sa dulo ng balabal, the hem of the garment. Ito ho, itong kulay blue na ito. Because the hem of the garment will remind you of my commandment. It will remind you of my word. Alam ng babaeng ito, hindi naman po talaga ito ang nagpagaling doon sa babae. Pero yung revelation mayroon ng babae. Kasi the hem of the garment speaks of the word of God. The hem of the garment speaks of God's promise. The hem of the garment speaks of the commandment of God. Ibig sabihin, ang hinawakan talaga ng babae is not just the hem of the garment. By revelation, ang hinawakan ng babae is yung word of God. Pag hinawakan mo ang salita ng Diyos, miracle will take place. Hindi ba tayo nagtataka? Sabi ni Jesus, who touched me? Hindi naman nahawakan talaga ng babae si Jesus. Ang nahawakan niya yung laylayan ng balabal ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, who touched me? Isa lang ito ibig sabihin yan. The hem of the garment speaks of the word of God. It speaks of God's promises. And Jesus Christ is the Word of God. Kaya sabi niya, who touched me? Nung hinawakan si Jesus, may kapangyarihang lumabas sa Kanya. Kapag hahawakan niyo po ang salita ng Diyos, pag hinawakan niyo ang salita ng Diyos, may kapangyarihang lalabas mula sa kalangitan. At ang kapangyarihang yon ang siyang magpapagaling sa atin. Yung kapangyarihang yon ang magdidil ng lahat ng issues of life. Kaya hallelujah mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataon, marami ang merong sense of failure, marami ang nadidepress. Let us be like this woman with an issue of blood. She knows what to do. It was an act of faith. Ang faith po ay isang
hindi ito passive word. It is an active word. Kapag may faith ka, may gagawin ka. Bagamat siya ay may sakit, may karamdaman ng hihina, she moved. Kumilos siya. Nung mahawakan niya ang laylayan ng balabal ni Jesus, siya po ay gumaling. Kaya mga kapatid, sa ganitong pagkakataon, kumilos po tayo, yung pananampalataya po natin ay itrabaho natin, humawak po tayo sa kanyang pangako, ano man ang pinagdadaanan yung issue of life, hindi ho tayo babagsak sa kabiguan, kundi darating po tayo sa katagumpayan. Isang bagay, pagkatapos ng kwentong yon, ang Panginoong Hesus ay nagpatuloy sa bahay ni Jairus upang pagalingin yung batang may sakit na 12 years old. Sinalubong siya sa daan at ang sabi, Panginoon, it's useless sapagkat patay na ho ang bata. Dumiretso pa rin ang ating Panginoong Hesus at pinuntahan niya yung bata. At alam niyo ho ang sabi niya, it has something to do with the prayer garment again. Ito ang kanyang sinabi, Talita kumi. Ibig sabihin, dalaga, bumangon ka. Pero tandaan niyo ho, ang pangalan nito ay talit. Kaya nung sinabi niyang Talita kumi, sa mas malalim na kahulugan nito, mabalot ka ng salita ng Diyos. Ang kamatayan kapag binalot ng salita ng Diyos, mawawala po yan at mabibigyan ito ng buhay. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa buhay ng Panginoon. Walang kapangyarihan ang kadiliman sa liwanag ng Panginoon. Walang kapangyarihan lahat ng kasinungalingan ng dyablo sa mga totoong pangako ng Panginoon. Kaya anuman ho ang inyong pinagdadaan ng kabiguan ngayon, yan man ay kabiguan sa relationship, yan man ay kabiguan sa sakit o kalusugan natin, look unto Jesus. Move your faith. Touch the hem of His garment. The hem of the garment which speaks of the Word of God. At ang salita ng Diyos kapag pinanghawakan natin, wala hong imposible. Mga kapatid, marami na tayong narinig na mga balita. Ngayon, good news, may mga gumagaling na sa COVID-19. Patapos na ho ang problema sa China, sa Macau, sa Singapore. Tayo man ho ay may mga pinagdadaanan pa ngayon at tumitindi pa. Hindi ho bale. Huwag tayong tumingin sa present situation. Sabi ng isang kaibigan ko na bishop, sabi niya, the present situation is not the final conclusion. Merong isang awit na He holds tomorrow. Kaya wala tayong dapat katakutan. Hindi ho tayo dapat matakot sa kung ano ang mangyayari sa bukas. Alam natin kung sino may hawak ng bukas. At kung sino ang may hawak ng bukas at ang ating Panginoon na siyang may hawak ng bukas ay nasa iyong puso. Wala kang katatakutan sa bukas. Hawak niya ang ating buhay. He is in control. My fervent request, touch the hem of His garment. Isaiah 55:11, ang aking salita ay hindi babalik na walang nangyari, kundi tutuparin niya ang aking kalooban, sabi ng Panginoon. Jeremiah 1:12, ay mamadaliin ko ang aking salita na gagawin niya ang aking kalooban. Kaya kung ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay gagaling tayo, gagawin ho niya yon, sapagkat yun din ang kanyang kalooban. Gusto niya na tayo maligtas, gusto niya na tayo mapagpala, ayaw niya na tayo ay maghirap. Kung dumadaan man tayo sa pagsubok, may katapusan po yan. Dadaan ng pagsubok, palampasin mo lang. Basta ang importante, nandito pa rin tayo, patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. May hawak tayong pag-asa, magbigay din tayo ng pag-asa sa iba. The Lord bless us all. Dealing with the issue of life, huwag tayong tumingin sa pera, huwag tayong tumingin sa tao lamang. May limitasyon po yan. Tumingin po tayo sa Panginoon. Dahil pag tayo sa Panginoon nakatingin, walang imposible sa Diyos. The Lord bless us all. Minsan pa, manalangin po tayo sa gabing ito. Aming Ama, Diyos sa makapangyarihan, aming Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tagapagligtas. Sumasampalataya po kami na Ikaw ay namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay. Tinanggap mo lahat ng mga sugat doon sa cross upang kami ay gumaling.
Ikaw ay dumaan sa kahirapan upang kami, Panginoon, ay sumagana at magkaroon ng mabuhay sa pagpapala. Aming Ama, sa oras na to, Panginoon, sino man po ang dumaranas sa kabiguan, sino man po ang dumaranas sa depression, sino man po ang dumadanas, Panginoon, sa lahat ng anumang klase ng problema, Panginoon, ipadama mo, Panginoon, na hindi ho yan ang katapusan ng lahat, na kung kami ay titingin sa inyo, meron po kaming pag-asa. At katulad ng babaeng dinudugo, hindi siya sumuko, kundi hinawakan niya ang iyong balabal, pinanghawakan niya ang iyong pangako at tinanggap niya ang kanyang kagalingan. Panginoon, ganun din po kami. Lord, sa mga nawawalan ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa. Sa mga nalulungkot, aliwin mo. Sa mga nanghihina, Lord, palakasin mo. Ikaw ang magsilbing liwanag sa panahon ng kadiliman. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na ang bagyong ito ng problema ay malalampasan namin, Panginoon, at mananatili kaming matagumpay, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat ng may mga sakit at karamdaman ngayon, Panginoon. Ano man ang kanilang nararamdaman, abutin niyo po sila at pagalingin, Panginoon. At lahat ng mga infected ng coronavirus, Lord God, in Jesus' name, Lord, your power to heal is greater than that sickness. Lord, Panginoon, sa oras na to, dalangin po namin, pagalingin niyo sila. There is no distance in prayer. Saan man sila ngayon. At Panginoon, sa mga may mga pangangailangan dahil sa limitasyon ng transportation, dahil sa kawalan ng trabaho ngayon, Lord God, especially yung mga nakadepende sa araw-araw na kinikita, Lord, hayaan mo, Panginoon, na tulungan mo po sila, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magtiwala sila sa inyo, Lord God. Tulungan niyo po silang makita nila na ikaw ang solution, Panginoon. At hinihiling din po namin, Lord, alam po namin marami kang kamay. Iabot mo ang iyong mga kamay, Panginoon, at tulungan po sila. Salamat, Lord. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran sa lahat ng lugar, mga kapatiran sa GCF at mga kapatiran sa iba't ibang churches, nasaan man sila ngayon, Panginoon, Lord, strengthen them, Lord God. Palakasin mo ang kanilang loob, Panginoon. Hallelujah. At Lord God, huwag silang panghinaan ng loob, kundi lagi silang maging matatag. Dalangin po namin ang aming mahal na presidente at lahat ng mga nasa gobyerno, Lord, na tulungan niyo po, Panginoon, magtulong-tulong, Panginoon, ang gobyerno, ang community, ang simbahan, lahat, Panginoon, ang sambayan ng Pilipino hanggang sa matapos ang problemang ito. At kaya namin ito, Panginoon, dahil sa tulong mo. Lord God, sa oras na to, dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng nasa frontline, mga doctors and nurses, lahat ng mga military at police, lahat po, Panginoon, ng sangay ng gobyerno, bless them, Lord God, and protect them, Lord God. Hallelujah. At dalangin din po namin, Panginoon, mga kapatiran, linggo bukas, ngunit wala kaming kaparaan ng magtipon-tipon na muli bilang isang malaking pamilya. Ngunit, Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom to transform our small houses, Lord, into prayer centers and worship centers, Lord, na itong mga pamilyang ito, Panginoon, ay mag-ipon-ipon ng lahat, magtipon-tipon, Panginoon, at sa pamamagitan ng pangangaral ng Facebook Live, Lord, lahat po kami, hindi namin mapabayaan, Panginoon, ang aming pagsisimba, kahit kami nasa loob ng bahay. Abutin mo po lahat ng may mga pangangailangan, and we thank you, Lord, for your presence, O God. Salamat po, Panginoon. Itinataas ka po namin, Lord, sa buhay ng lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Thank you, Lord, sa dumadaming mga nanonood, sa mga maraming nawawalan ng pag-asa. Father God, right now, lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nasa iba't ibang bansa, saan man sila ngayon, Panginoon, release your power over them. Release the blood of Jesus to cover them. Release the fire of the Holy Spirit and be a wall of fire around them, Lord God. And also provide for their needs, Panginoon. Tinataas ka po namin, Lord, sa oras na to. I-bless niyo po lahat ng mga nanonood ngayon, lahat ng aming mga kapatid, especially sa buong GCFI. The Lord bless you all. Salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera.
Ilang announcement, especially sa GCFI, meron po tayong United na worship service bukas online. Facebook Live, 8 o'clock in the morning. At bukas po linggo, 8 o'clock in the morning ay ihanda niyo po ang buong pamilya. Diyan po kayo sa harapan ng laptop o kaya kung meron po kayong smart TV we will have a bigger view of the worship service. Saan man kami, nandito man kami sa bahay o kung may pagkakataon kami na makapunta doon sa church, wherever we are, diyan sa inyong bahay, join us Facebook Live sa worship service. At tuloy pa rin ho ang ating alas 12 at saka alas 6 ng gabi na prayer warfare, 50-day na prayer warfare. Bukas ho, nasa pang-8 araw na tayo. At sa Martes ho, meron tayong United na Family Communion. And I would like to ask those who are led na mag-fasting, we will go deeper, a more intensified prayer warfare. Kung sino po ang kayang mag-sacrifice ng lunch sa Martes, imbis na mag-lunch tayo, ay mag-prayer warfare na lang tayo. Pwedeng sa gabi na lang tayo kumain. You can sacrifice a meal and do prayer warfare, prayer and fasting, kahit 1 meal lang. If you can do it the whole day, much better. Pero ang importante, nasa attitude tayong lahat ng pananalangin. Actually, itong nangyayari sa atin ay fasted life. Marami tayong gustong gawin na hindi natin magawa. Pero ang nangyayari ngayon, nagkakaroon tayo ng panahon for more personal devotion. Di ho ba mga kapatid? Meron tayong mas additional na time sa pananalangin, additional time sa Bible reading, additional time sa ating family bonding. Well, gumaganda rin ang panahon in the spiritual realm sapagkat maraming inaayos si Lord sa atin. I declare, malalampasan din natin ito soon and very soon. Hindi na magtatagal at ang lahat ng kapurihan ay nasa Panginoon. The Lord bless you all. Shalom. God bless.